Ang pinakasikat na White Moonlight ng asawa ko ay inanunsyo ang pagbabalik sa bansa, pero ako naman ay naglalakbay pa rin habang nagsusulat ng mga horror novel. Ang hipag ko ay nag-aalala na. Nag-aalala, wala ka bang pakiramdam ng krisis? Ang White Moonlight ay bumalik na. Ang kapatid ko ay sikat pa rin. Hindi ba't ito na ang perpektong kombinasyon ng malungkot na kwento? Gusto ko sanang sabihin na parang paulit-ulit sa isip niya ang mga salita. Mas kaunti dapat ang mga ganoong bagay sa hinaharap. Ngunit, bago ko pa man masabi ang salita, hindi ko ito nagawa. Sa totoo lang, ang kasal na ito ay isang pambihirang pagkakataon. Kahit na nagawa na namin ang dapat at hindi dapat gawin. Hindi ko pa narinig ang asawa ko na sabihing mahal niya ako. Habang nag-aalangan ako kung tatakbo na ba ako, napagtanto ko na tila hindi na ako makatakas. 1 taon na ang nakalipas, ang fan meeting ni Lin Wei. Hindi ko dapat puntahan iyon. Hindi ko madalas inilalabas ang sarili ko, lalo na sa maraming tao. Ngunit sa araw na yon, tinawagan ako ng aking ina, nagtanong kung may nakilala na akong kaibigan. Sabi ko, wala. Bumuntong hininga ang aking ina. Sabi niya, Aywan, hindi ka ba pwedeng mabuhay sa loob ng isang shell habang buhay? Pagkatapos ng tawag, sa hindi ko malamang dahilan, hinanap ko ang fan meeting ni Lin Wei. Isa akong ordinaryong tagahanga niya, minsan nanonood ako ng kanyang live broadcast. Nakakatuwa, ang ganong kasiyahan ay malayo sa akin, sa pamamagitan ng screen. Parang sa pamamagitan ng salamin, ligtas. Ang fan meeting ay sa isang mall sa sentro ng Haicheng. Nakamaskara ako ng 2 beses, naka-baseball cap na nakatakip sa aking kilay, nakaupo sa sulok sa huling hilera. Tinitignan ko si Lin Wei sa entablado. Nakasuot siya ng floral dress, nakangiti na parang maliliit na kawayan ang mga mata. Ang boses niya ay matamis, nakikipag-ugnayan sa mga tagahanga na parang isang maliit na araw. Tapos bigla niyang sinabi na maglalaro sila ng isang laro. Random na pipili ng isang tagahanga para umakyat sa entablado. Ang ilaw ng malaking screen ay nagsimulang umikot, at sa huli ay tumigil sa aking mukha. Nang lumabas ang mukha ko sa malaking screen, blanko ang isip ko. Ang daan-daang pares ng mata sa buong hall ay sabay-sabay na napatingin sa akin. Tinitingnan ang aking sulok. Nanginginig ang mga binti ko, nanginginig din ang mga kamay ko. Ngunit tumayo pa rin ako. Dahil nakatutok ang malaking screen sa akin, kung hindi ako tatayo ay mas malaking kahihiyan. Habang papalapit ako sa entablado, nakatingin si Lin Wei sa akin habang nakahilig ang ulo. Nakangiti niyang sinabi. Ang tagahanga na ito ay napaka-misteryoso. Nakamaskara at nakasombrero. Nakatawa ang mga tao sa ilalim. Nakatayo ako sa tabi niya, naninigas ang buong katawan ko. Bigla siyang lumapit. Inabot niya ang kamay at tinanggal ang maskara ko. Sumigaw ang buong hall. Hindi ko alam kung ano ang nakita niya. Ngunit halatang nagbago ang tingin niya. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, mukhang gwapo naman siya. Sumigaw ulit ang mga tao sa ilalim. Tapos, itinutok niya sa mikropono. Ang boses niya ay mahina at malambing, ito ang aking kasintahan. Sumabog ang buong hall. Nagsimula ang aking phobia. May pandinig na tunog, nanginginig ang kamay. Pinagpapawisan ang noo ko. Parang isang pusang gala na biglang binuhat, hindi makagalaw, hindi makatahol. Natakot akong baka mahulog kung gagalaw ako. Maya-maya, sinabi niya sa akin na sadya talaga niyang ginawa iyon. Sabi niya, noong araw na iyon, nalaman lang niyang may bagong girlfriend si Jiangche. Ang matamis na ngiti ng dalawa sa larawan. Ang sabi niya, ang tanging nasa isip niya noon ay sakit ng ulo. Gusto niyang maghanap ng lalaki. Okay lang si Li Jiangche, pero iniisip pa rin niya siya. Sa daan-daang tagahanga, ako lang ang parang natatakot na kuneho. Sabi niya, naisip niya noon, madaling apihin ang taong ito. Ang taong madaling apihin, hindi tatakbo. Nagkamali siya, hindi ako tumakbo. Dahil hindi ko alam na kaya kong tumakbo. Maya-maya, sabi niya, subukan natin kaya. Sabi ko, ano? Sabi niya, pagsasama. Sabi ko, wala akong kahit ano. Nagsusulat ako ng mga nakakatakot na nobela. Sapat lang ang kita para sa upa at instant noodles. Sabi niya, may pera ako. Sabi niya, ikaw na lang ang bahala sa pagsusulat sa bahay. Sabi ko, hindi mo ba ako mamimisan? Sabi niya, gusto ko ang tahimik. Sabi niya, marami na akong nakitang maingay. Ganoon kami nagpakasal. Walang kasal, walang wedding photo, isang larawan lang namin na nakasuot ng pulang t-shirt at puting damit. Matamis ang ngiti niya, ang ngiti ko ay kakaiba. Ang larawang iyon ay nasa photo album pa rin ng kanyang telepono. Ngunit hindi niya kailanman i-post sa kanyang social media. Ang taong ito ay napakaganda na hindi ko naisip na totoo ito. Si Lin Wei ay isang popular na sikat na babae sa labas, ngunit sa pag-uwi, tinatanggal niya ang kanyang mataas na takong. Nakahiga sa sofa, ilulubog niya ang kanyang mukha sa aking balikat, sinasabing pagod na pagod ako ngayon. Pagkatapos ng live broadcast, hihiga siya sa kama at magtatanong sa akin, mahal. Maganda ba ang ayos ko ngayong araw? Sabi ko, maganda. Sabi niya, palagi mo na lang sinasabi yan.
Sabi ko, dahil palagi itong maganda. Tawa siya. Pagkatapos ay itatayo niya ang kanyang malamig na paa sa akin tiyan. Nagkakahalaga ng 515. Hindi siya maaaring magkamali sa akin, ngunit palagi kong nararamdaman na. Ito ay parang hiniram, tulad ng isang libro mula sa library na kailangang ibalik at maaaring hingin anumang oras. Palagi akong naghahanda ng plano para sa pag-alis. Ako, ang manunulat ng nakakatakot na nobela, ay tahimik na namumukadkad. Walang social media, walang kaibigan, walang kasamahan. Walang mga offline na aktibidad. Kung mawala ako araw-araw, walang magkakaroon ng problema. Wala ring malulungkot. Inayos ko na ang aking mga gamit, nakalagay sa pinakatuktok ng aparador. Mga damit na pamalit, bank card, charger, at isang kopya ng divorce agreement na nakaprint. Ang isang panig ay may pirma na. Ang petsa na lang ang kulang. Nakita ng aking bayaw na nakatulala ako muli, inalog niya ang kanyang kamay sa harap ko. Bayaw, huwag mo nang isipin. Sabi ko, hindi ako nag-iisip. Sabi mo gusto mo nang tumakas, sabi mo hindi. Umikot siya ng mga mata. Sa bawat pagsabi mo ng hindi, sabi ko, ano pa ba? Hindi ka naman pwedeng maging masama dahil lang bumalik si Jiangche sa bansa. Sabi mo malaki talaga ang isip mo. Sabi ko hindi malaki ang isip ko, natatakot ako. Natatakot akong kapag huminto ako. Hindi ko mapipigilang hanapin ang impormasyon ng taong iyon. Natatakot akong malaman na mas mababa ako sa kanya. Natatakot akong pagkatapos nito, mawawalan pa ako ng lakas na magluto. Sa pagbagsak ng boses, narinig ang tunog ng pagbubukas ng lock sa pinto. Isang mahinang tunog, pagkatapos ay ang tunog ng paghila ng bag bumalik si Lin Wei. Nakasuot siya ng pink na jacket para sa bahay, na may dalawang tainga ng kuneho sa sombrero na nakasabit sa kanyang balikat. Sa labas, si Lin Wei ay isang matamis na babae, ngunit pag-uwi ay nagbago ang kanyang mukha. Binagsak niya ang bag sa sofa. Malakas ang impact. Jiangche, di ba? Hindi siya tumigil sa pagpapalit ng sapatos. Ano ang kinalaman sa akin kung bumalik siya sa bansa? Pagkatapos ay lumapit siya sa akin. Ang kanyang kamay ay dumating mula sa aking likuran, ang dulo ng kanyang mga daliri ay may lamig mula sa labas na nakapasok sa tela. Naramdaman ko ang init ng kanyang palad, ang kanyang baba ay nakapatong sa aking balikat, at ang kanyang buhok ay sumasagasa sa aking pisngi. Medyo kati, sabi niya, asawa. Hindi na ako gutom, ang boses niya ay lumambot, tila ibang tao kumpara kanina. Tumingin ako pababa sa kanyang mga braso na nakapulupot sa aking baywang, mahigpit ang hawak, na parang nakapatong lamang sa kanya ang nakabalot na manok. Sabi ko, luto na ang tadyang. Sabi niya, Enan, pagkatapos ay sumandal siya sa aking likuran, hindi bumitaw, ang boses ay malungkot. Hihintayin kita. Pagkatapos ng karaniwang ritual, si Lin Wei ay bumaling mula sa aking mga yakap, nagsaplat ng pantulog, at pumunta sa banyo. Ang tubig ay malakas na tumutulo, at ang kanyang malabong hugis ay makikita sa sun-blasted glass. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisam. Napatay ang ilaw sa sala, at isang sinag ng liwanag ang pumasok. Nagpapakita ito ng isang mahaba at manipis na linya ng liwanag sa dingding. Ang aking isipan ay puno ng mga larawan ng balita ni Jiangche. Ang mga larawan ay kinunan sa airport. Nakasuot siya ng itim na coat, ang kanyang salamin sa araw ay nasa tuktok ng kanyang ulo, nagtutulak ng maleta. Sa likod niya ay may 4 o 5 kasama, nakangiti ng may kumpiyansa at kalmado. Higit sa 30,000 komento. Ang gwapo ng asawa, maligayang pagbabalik. Jiangche, namimiss kita. Hindi ka na ba alis muli? Ang bawat isa ay parang karayom na tumutusok sa aking puso na hindi naman talaga malusog. Nilingon ko, inilubog ko ang aking mukha sa unan. May amoy ng shampoo ni Lin Wei sa unan. Isang uri ng bulaklak. Gusto niya ang amoy na yon. Hindi ko naman talaga gusto. Masyadong matamis. Ngunit hindi ko kailanman sinabi dahil natatakot akong sabihin. Palilitan niya ito. Kung mapalitan man, mapalitan man. Wala akong karapatan na malaman ang kanyang paboritong amoy. Wala dapat mangyari. Pagkatapos ng lahat, ang kasal na ito ay nakuha ko lang mula sa ibang lalaki. Nakuha ko ito. Huminto ang tunog ng tubig sa banyo. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig ko ang tunog ni Lin Wei. Nakakabasa ng singaw, sigaw-sigaw. Ano pa ang iniisip mo? Iniisip mo pa rin ang tungkol kay Jiangche. Natahimik ako sandali. Halata ba ako? Kahit na may pinto sa pagitan, paano niya nalaman? Sabi ko, hindi. Naging tahimik sa loob. Pagkatapos, narinig ko ulit ang boses niya, mahinahon, hindi ko mabasa ang emosyon niya. Matagal na akong hindi nagmamalasakit sa kanya. Huwag kang mag-isip ng sobra. Ang 4 na salitang, huwag kang mag-isip ng sobra, ay sumabog sa isip ko, tulad ng isang granada sa tubig na walang galaw. Nagpapakalat ng mga alon. Hindi ba ito ang klasikong linya ng babaeng bida sa isang maikling kwento? Pagkatapos sabihin ito, ang susunod ay ang lihim na pagpunta sa White Moonlight nang hindi nalalaman ng asawa, at pagkatapos ay mahuli ng mga paparazzi sa labas ng hotel.
Ang mga larawan ay kumalat sa buong network. Uminom ng alak si White Moonlight, tinulungan siya ng babaeng bida, at ang headline ay nagsusulat. Magkasamang gumugol ng magandang gabi. At ako, ang kasalukuyang asawang tahimang nagbigay ng 1 taon, ay nawala, nag-impact ng mga gamit. Iniwan ng isang kasunduan sa diborsyo na puno ng mga kasunduan, at sumakay sa huling eroplano patungo sa isang lugar na walang internet. Tanggalin ang sarili mula sa kanyang buhay. Bumaling ako sa kabilang gilid, mabigat ang dibdib. Sa isang taong kasal, nakita ko siyang naglalambing sa live broadcast. Nakita ko siyang natutulog na parang demonyo sa sofa. Nakita ko siyang nagising na magulo ang buhok na parang pugad ng ibon. Nakita ko siyang natutuwa sa pagtap ng malaking puso para sa isang skin sa laro, ngunit hindi niya kailanman sinabi na mahal niya ako. Kahit isang beses. Mabuti siya sa akin, napakabuti na kinatatakutan ako. Napakabuti na sa tingin ko, lahat ito ay isang biyaya na maaaring bawiin anumang oras. Binuksan ang pinto ng banyo. Pumasok ang init at ang amoy ng sesame blossoms. Nakasuot si Lin Wei ng puting nightgown. May lagnat siya at tumutulo ang tubig. Habang pinupunasan ang kanyang buhok, lumapit siya sa tabi ng kama at nakita akong nakahiga lang. Sumimangot siya, ano ang nangyari? Tumahimik ako ng 2 segundo. Ano ang mga tuntunin ng kasunduan sa diborsyo? Tumigil ang pagpupunas niya ng buhok. Tahimik ang hangin ng ilang segundo. Tumingin siya sa akin ng malamig, sigurado ka. Hindi ka pa ba napapagod ngayong gabi? Kung gusto mong maglaro ulit, sabihin mo lang. Hindi ako eh. Hindi ako. Pero nagsimula na. Pagkatapos ng 2 round, may mga marka ng kuko ako sa katawan. Nakahiga siya sa tabi ko, tinutulak ang dibdib ko gamit ang kanyang mga daliri. Huwag gawin sa loob. Anong 3 salita? Diborsyo. Sige, sabi ko. Sinunggulo? Nangako ako, sabi ko. Sinungaling ka, sabi niya. Ang mga mata mo ay lumilipad. Hindi, sabi ko. Lumilipad ang mga mata mo. Hayaan na. Ikaw, Lee. Sa bibig mo sinasabi mong mangangako ka, ngunit ang iyong puso ay puno ng mga plano sa pagtakas. Akala mo hindi ko alam. Nakatago ang maleta mo sa pinakataas na drawer ng aparador. Natigilan ako. Paano mo nalaman? Natagpuan ko habang hinahanap ko ang aking scarf noong taglamig. Binuksan ko at sinilip, bank card, charger, at isang divorce agreement na isinulat ng napakaganda. Nang sabihin niya ito, biglang humina ang boses niya. Sinabi niyang malayo na ang lalakbayin. Alam mo kung ano ang naramdaman ko noon? Sabi ko, anong naramdaman? Sinabi niya. Para akong sinampal. Hindi ko inakala na alis ka. Nang iwi kita sa bahay. Naisip kong makasama ka habang buhay. Inayos ko na nga ang mga gamit mo. Napakabuti mong tao, grabe ka. Nagsalita ako ngunit hindi ako makapagsalita. Parang may nakabara sa lalamunan ko. Nakasubsob siya sa dibdib ko, mahina ang boses, naririnig ko sa aking dibdib. Isinauli ko ito, yung lalagyan. Nagkunwari akong hindi ko nakita. Mula noon, sa tuwing mag-out of town ako, nauwi ako ng maaga. Natatakot akong baka umalis ka habang wala ako. Sinabi niya, Luyuan, huwag ka nang mag-aayos ng maleta sa susunod. Sinabi niya, kapag inayos mo ulit, sinabi niya, ilalagay kita sa loob ng bahay. Babaguhin ko ang lock, gawin nating fingerprint. Nakaregister ang fingerprint ko. Hindi ko napigilan tumawa. Sinabi ko, illegal na pagkulong yan. Sinabi niya, kung illegal man, illegal. Akin ka. Sabi ko, sige. Sinabi niya, kung okay lang sa'yo, okay lang. Sinabi niya, kung gayon, bawal mo nang isipin ang pagtakas. Sabi ko, sige. Sinabi niya, okay, matulog na tayo. Ang darating ay darating na. 3 araw ng pag-uwi ni Jiangche. Pumirma siya sa bagong team, ang pinakamalaki sa sports scene ng Haicheng. Sabi nila, 8 figures ang signing fee. Ang press conference ay live broadcast mula simula hanggang dulo, kumpleto ang entablado. Ballroom ng hotel, pula na carpet. Sa 4 na sulok ay mga malalaking poster ni Jiangche na nakasuot ng jersey, may malaking ilaw, at may mga matang tila nagbabaga. Parang mabangis na hayop, tinanong ng host pagbalik sa arena na ito. Sino ang pinakagusto mong makita? Ngumiti si Jiangche, ang kanyang mga mata ay perpekto ang pagkakahulugan. Sinabi niya, isang lumang kaibigan. Saka siya tumingin sa kamera, ang titig na yon ay nagpadala ng bomba sa mga comment. Tinitignan niya si Lin Wei, diba? Diyos ko! Ito ba ay isang pampublikong tawag? Dating kasintahan, kasalukuyang kasintahan, lumabas kayo. Hindi ba't kasal na si Lin Wei? Kahit kasal, pwede pa rin. Suportahan si Jiangche na habulin siya. Habulin anong habulin, kanya naman talaga. Isa-isa, sunod-sunod. Ang screen ko ay nag-freeze dahil sa dami ng dumadating. Nakaupo ako sa harap ng computer. Ang asul na ilaw ng screen ay tumatama sa maputlang imahe ko. Nakasarado pa rin ang kurtina. 4 na ng hapon na ang araw sa labas. Dito sa akin, parang hating gabi na. Nakatayo si Xiaoyi sa likuran ko. Ang kanyang cellphone ay naka-refresh sa trending topics.
Binabasa niya ang bawat isa para sa akin. Ang unang pagtatanghal ni Jiangche pagkatapos ng pagbabalik, nakikipag-usap sa kanyang dating kasintahan na si Lin Wei, ang pagkakakilanlan ng asawa ni Lin Wei ay nabunyag. Sinasabing nagsusulat siya ng mga nakakatakot na nobela, hindi maganda ang anyo, hindi maganda ang kita. Hindi maganda sa kahit anong paraan, nabulag na ba ang pamilya Lin? Mga kapatid, gumising na kayo. Nalungkot ba ang iyong ate sa kasal? Si Jiangche ang mas bagay sa kanya, di ba? Isa-isa. Para bang mga kutsilyo, isa-isang inihagis sa akin. Hindi ako nagsasalita. Nakapatong ang mga daliri ko sa keyboard, hindi ko mailagay kahit isang karakter. Nagmamadali ang bayaw niyang babae. Bayaw, sabihin mo na. Ano ang dapat kong sabihin? Sabi niya, magsalita ka na. Sino ang dapat kong mura? Si Jiangche o ang mga netizens? Sabi niya, pareho. Sabi ko, masisigawan ako ng mas malala. Sabi niya, hindi ka naman pwedeng basta na lang nakaupo. Sabi ko, hindi ako nakaupo. Nagsusulat ako. Sumilip siya sa screen ko. Binuksan ko ang isang dokumento ng balita. May 2 salita sa pamagat, pag-alis. Natigilan siya ng 2 segundo. Bayaw, hindi mo naman talaga isusulat ang paghihiwalay, di ba? Sabi ko, hindi. Susulat ako ng bagong libro. Ang bida ay isang boxer. Pinipilit siyang magbigay ng pwesto sa kanyang kasintahan ng kampiyon sa boxing. Gusto niyang tumakbo, ngunit hindi siya makatakas. Dahil ang kanyang asawa ay humihila sa kanya, pabalik sa harap ng kampiyon sa boxing. Tumingin siya sa 2 linya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, Ate, sinusulat mo ang iyong sariling kwento. Umiti ako, hindi ko sinusulat. Paano ako maglalakas loob na isulat ang aking sarili? Sinusulat ko ito bilang kathang-isip. Kahit ako mismo ay hindi makapagsalita ng 3 salitang ito. Ngunit kailangan kong sabihin ito, dahil ang pag-amin na ito ay totoo ay katumbas ng pag-amin na handa na akong umalis. At ang paghahanda na ito, hindi ko maglalakas loob na ipaalam sa kahit sino. Sa gabing iyon, pumunta si Nana Iyo at ang bayaw na babae. Nagdala si Nana Iyo ng isang bag ng prutas at sumigaw ng pangalan ko pagkapasok. Iyuan, nagprint ako ng isang kamay sa silid-aralan. Nagbago siya ng damit at pumasok. Inilagay niya ang prutas sa coffee table. Tumingin siya sa pag-alis sa screen ng aking computer. RZ, hindi siya nagsalita ng kahit ano, tumalikod at pumunta sa kusina. Si Lin Wei ay nasa isang pulong pa rin sa kumpanya, sinasabing nakikipag-usap tungkol sa isang taunang kooperasyon. Ang maliit na silya ay nakahiga sa sofa, nagbabrowse sa telepono. Si Nana Yu ay naghihiwa ng tubig sa kusina. Ang kutsilyo ay nahulog sa chopping board, paulit-ulit. Malinaw ang tunog. Ako ay nag-iisa sa silid-aralan, nakaharap sa computer. Sa likod ay ang kanilang tingin mula sa sala. 3 panig ang nakapaligid, parang isang napapaligiran na lungsod. Naglabas si Nana Yu ng hiniwang pakwan. Sumigaw siya, Iyuan. Iyuan, lumabas ka kumain. Sinabi kong, pero hindi ako agad lumabas. Matagal kong tinitigan ang salitang i-exit, tapos pinatay ko na. Hindi ko ito binura, pero hindi rin ako nagsulat. Si Mama ay ilang sandali lang sa sala. Sa wakas ay tumayo siya. Lumapit siya sa pinto ng study room ko at sumandal sa pinto. Sabi niya, Iyuan, yung mga sinasabi online. Huwag mong masyadong intindihin. Sabi ko, Mae. Hindi ko masyadong iniintindi. Sabi niya, kahit sabihin mong hindi mo iniintindi, nanginginig na ang mga kamay mo. Tumingin ako sa aking mga kamay. Totoo nga, nanginginig sila. Bahagyang nanginginig ang mga dulo ng daliri ko. Parang mga dahon sa hangin. Pinagsikipan ko ang mga kamao ko, pinagsikipan ko ulit. Binitawan ko. Pinagsikipan ko ulit. Binitawan ko ulit. Sabi ko, Ma, okay lang talaga ako. Hindi siya nagsalita. Tiningnan niya ako. Yung tingin na yun, mas nakakalungkot pa kaysa sa 100 pag-aliw na sinabi niya. Parang tumitingin sa isang pusang nabasa ng ulan, basa at malungkot. Nakatago sa sulok. Gustong tulungan, pero takot na matakot. Itinaas ni Xiaoyi ang tablet sa harap ko. Kasalan mo, sabi niya, tingnan mo. Sa screen ay ang review section ng nobela ko. Dati, puro papuri sa imahinasyon ko. Kailan pa mag-u-update ang Silent Hayang? Nakakatakot ang twist. Hindi ko inaasahan ang ganitong twist. Nananawagan kami para sa update. Ngayon, lahat ay nabura na. Ikaw ang asawa ni Lin Wei, pwede ba namang magkaroon ka ng kaunting hiya? Hindi ka rapat-dapat kay Lin Wei, umalis ka na. Ang mga basura na sinusulat mo, parang galing sa isang baliw. Hindi ka taka-taka na hinahanap ni Lin Wei si Jiangche. Ang mga horror novel writers ay magkasama. Kaya bang pakainin ng propesyong ito ang pamilya? Hindi ba mapili ang pamilya Lin? Isa-isa. Sa likod ng bawat isa ay may 12-12 likes. Yung mga maliliit na kamay na yon, tinutusok ang tadyang ko. Matagal akong tumingin tapos tahimik ko na namang pinatay ang page. Tumayo si Mama. Kinuha niya ang cellphone niya at binuklat ang contact list. Iyuan, sabi niya, huwag kang matakot. Kilala ni Mama ang ilang tao sa media.
Sabi niya, tatanungin ko sila kung pwede nilang tulungan tanggalin yung trending topics. Sabi ko, ma, hindi na kailangan. Sabi niya, bakit hindi kailangan? Sabi ko, kapag mas tinatanggal mo, mas lalong lumalala. Gusto lang nila makakita ng kaguluhan. Galit na galit si mama, nanginginig ang kamay niya. Sabi niya, sobrang lala ng mga taong to. Hinawakan agad siya ni Xiaoyi. Ma, huwag kang mag-alala. Tama si kuya. Ngayon, mas lalong nagpapaliwanag. Isang salita, dalawang salita, lahat ng sinusulat ay tungkol sa pangunahing tauhan na yon. Paano ayusin ang mga gamit pagkatapos ng matinding pangungutya sa buong internet, mag-book ng tiket, at maghanda na umalis ng 3:00 ng madaling araw. Nang nagsusulat ako ng 3:00 ng madaling araw, nahirapan ako dahil napansin kong bago umalis ang bida. Tinignan niya ang natutulog niyang asawa, tumigil siya saglit, at pagkatapos ay ibinalik ang maleta. Nang maisulat ko ang bahaging ito, nahinto ang aking mga kamay dahil hindi ko alam kung ano ang susunod na isusulat. Umalis ba siya o nagpaiwan? Pumasok ang hipag niyang may hawak na mangkok ng noodles. Narito na, kainin mo habang mainit. Kinuha ko ito at kumain ng isang mangkok ng noodles na may malinaw na sabaw. May 2 piraso ng gulay at isang nilagang itlog. Ang init ay tumatama sa aking mukha. Humigop ako ng isang subo. Medyo maalat, pero hindi ako nagsabi na maalat. Sinabi kong masarap. Narinig ito ng nanay niya sa labas, sabi niya, maalat, ano? Sinabi ko, masyado ata akong naglagay ng asin. Sinabi ko, hindi maalat, sakto lang. Sabi niya, anak, puro ka lang pagsasabi ng magaganda. Hindi ako nagsalita. Yumuko ako para kumain ng noodles. Umupo ang hipag ko sa tabi ko at bumulong. Tandaan mo, bukas ay 3 araw siyang hindi magsi-broadcast. Natigilan ako. Tumigil ang mga chopstick ko sa air. Hindi magsi-broadcast. Bakit? Sabi niya, sabi ng ate ko, dadalhin ka niya para maglibang. Sabi ko, hindi ba siya nagtatrabaho? Sabi niya, ano naman ang trabaho? Sabi niya, ang asawa niya ay halos magkaroon na ng depresyon dahil sa pangungutya sa internet. Sabi niya, gaano man kahalaga ang broadcast? Mas mahalaga ka ba sa kanya? Binuksan ko ang aking bibig. Mainit pa rin ang noodles sa mangkok. Yumuko ako at sumubo ng malaki. Nang lunukin ko, medyo nasakal ako sa lalamunan. Sabi ko, nasaan ang ate mo? Sabi niya, pauwi na siya. Sabi ko, anong oras siya darating? Sabi niya, mga 11:00. Tiningnan ko ang relo ko. 9:04. Sabi ko, kung gayon, painitin ko ang pagkain. Sabi ng hipag ko, kumain ka na. Ako na ang magpapainit. Lumabas siya na dala ang basong mangkok. Naupo ako sa study room, tiningnan ang kalahating natapos na dokumentong paglabas at sinara ito. Nagbukas ako ng bagong dokumento. Walang pamagat. Ang nilalaman ay isang linya lamang, siya ay titigil sa broadcast ng 3 araw. Dadalhin ako para maglibang. Tila hindi na ako makakaalis. 3 araw pagkatapos. Talagang dinala ako ni Lin Wei sa dali. Hindi niya ito sinabi sa akin ng maaga. Kinabukasan lang ng umaga, inayos na niya ang 2 maleta. At inilagay sa pintuan. Sabi niya, tara na. Sabi ko, saan tayo pupunta? Sinabi niya, isasama kita para magpaaraw. Sabi ko, allergic ako sa araw. Sabi niya, nagsisinungaling ka. Ayaw mo lang lumabas. Sabi niya, kailangan mo akong samahan ngayon. Sabi ko, saan tayo pupunta? Sabi niya, dali. Sabi ko, ilang araw? Sabi niya, 3. Sabi ko, paano ang mga libro ko? Sabi niya, hahanapin natin sa daan. Sabi ko, wala akong inspirasyon. Sabi niya, kapag sumama ka sa akin, magkakaroon ka ng inspirasyon. Tinanong ko siya, bakit dali ang pinili mo? Sabi niya, dahil malawak ang langit at kaya nitong tanggapin ang lahat ng iyong paghihirap. Pagkasabi niya nito, hinilan niya ang maleta palabas. Sinundan ko siya ng ilang hakbang at biglang naramdaman kong medyo nag-init ang aking mga mata. Paglapag ng eroplano sa dali, asul ang langit. Yung uri ng asul na napakataas at napakalayo. Nakapag-book na siya ng isang maliit na courtyard. Mga puting pader at birding tile, may mga bougainvillea na nakatanim sa harap. Ang mga talulot ay kulay lila-pula na mumukadkad ng maligaya. May mga batong mesa at upuan sa courtyard. Sa tabi nito ay isang matandang puno ng osmanthus. Hindi pa ito ang panahon ng pamumulaklak nito, ngunit ang mga dahon nito ay kumikinang sa pagiging berde. Binuksan niya ang pintuan ng courtyard, lumingon sa akin, kumusta? Nakatayo ako sa pintuan, nakatingin sa araw na bumabaha sa buong courtyard. Nasa tabi ko. Dumating ang hangin mula sa dagat, dala ang amoy ng tubig at damo. Mainit at malambot. Ang sinag ng araw ay tumatagos sa mga dahon ng puno ng osmanthus na bumabagsak sa kanyang balikat. Hindi siya nagsalita at hindi rin ako. Naupo lang kami roon. Habang nauupo kami, lumapit siya at isinandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Ang kanyang paghina ay mahina. Sabi niya, Luyuan. Sabi ko, yes. Sabi niya, huwag kang matakot. Sabi ko, ano ang dapat kong katakutan?
Sabi niya, takot sa sinasabi ng mga tao. Sabi niya, hindi mahalaga kung ano ang sinasabi nila. Sabi niya, ang mahalaga lang ay ang sinasabi ko. Lumingon ako sa kanya. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng ginintuang gilid dahil sa araw. Ang kanyang mahahabang pilikmata ay nagbibigay ng maliit na anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Nang siya ay nagsasalita, mayroon pa rin siyang nakaka-relax na tono, ngunit ang mga daliri niya na nakahawak sa aking braso ay mahigpit na nakakapit na nagpapaputi sa kanyang mga buko. Sabi ko, ano ang nangyari sa kamay mo? Sabi niya, walang anuman. Sabi ko, ano ang kinakabahan mo? Sabi niya, natatakot akong tatakbo ka. Sabi ko, saan ako tatakbo? Sabi niya, hindi ko alam. Sabi niya, pero kung tatakbo ka, maglalagay ako ng poster ng nawawalang tao sa tarangkahan ng dali. Tumawa ako. Sabi ko, ikaw ay isang streamer. Hindi isang opisyal ng lungsod. Sabi niya, para sa'yo, kaya kong maging isang opisyal ng lungsod. Yumuko ako at tiningnan siya. Ang kanyang mukha ay nakatago sa sikat ng araw, ngunit ang kamay na humahawak sa akin ay hindi bumitaw. Pagkatapos ng hapunan, umupo siya sa courtyard at ipinakita sa akin ang kanyang telepono. Gumamit siya ng isang alias account na may ina, hindi ka pwede tumakbo kahit ngayon. Sa ilalim ng bawat post na naninira sa akin, isa-isa siyang sumagot. Siya ay napakabuti. Hindi niyo alam, ang kanyang mga libro ay 100 beses na mas maganda kaysa sa inaakalan nyo. Siya ang pinili ko. Kung patuloy niyo siyang sasabihin na hindi maganda, hindi na ako magdidial, seryoso ako. Nang makita ko ang huling mensahe, natigilan ako. Sabi ko, nambibanta ka ba sa mga fans? Sabi niya, nasa api na nga si Mr. ko, bakit ko pa iisipin ang fans? Sabi niya, kunin mo ang cellphone mo. Tumayo siya at pinagpag ang alikabok sa kanyang kamay. Okay na. Matulog na tayo. Sabi ko, ikaw muna, matulog ka na. Ako na lang ang gagawa. Sabi niya, anong gagawin mo? Sabi ko, gagawa ako, iiwan ko. Napatigil siya sa paglalakad at lumingon sa akin. Anong sinabi mo? Sabi ko, binago ni Shuming. Sabi niya, dito na ako manatili. Nakatayo siya sa ilalim ng puno ng osmanthus, natatamaan ng liwanag ng buwan ang kalahati ng kanyang mukha. Tahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay lumapit siya at niyakap ako. Sabi niya, Luyuan, sa wakas hindi ka naalis. Sabi ko, hindi na ako alis. Sabi niya, talaga? Sabi ko, talaga. Sabi niya, kung gayon, tumawag ka sa pulis. Tinawagan ko ang pulis. Inihilig niya ang kanyang baba sa aking dibdib. Ang mainit niyang hininga ay humaplos sa aking leg. Umiiyak siya. Sabi niya, kung niloloko mo ako. Sabi ko, hindi kita lolokohin. Sabi niya, kahit lokohin mo ako, okay lang. Sabi niya, makikita pa rin naman kita. Sabi niya, naniniwala ka ba? Sabi ko, naniniwala ako. Pagkatapos naming bumalik sa dali, akala ko tapos na ang lahat, pero hindi sumuko si Jiangse. O mas tamang sabihin, hindi sumuko ang kanyang koponan. Sa pamamagitan ng isang midleman, nakuha nila ang aking contact information. Lumabas ang isang verification message, Malu, ako si Jiangse. Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol kay Lin Wei. Nakatingin ako sa mensaheng iyon ng 3 minuto. Tanggapin at tanggihan. Ang pinagpipilian ko, 3 beses akong pumili sa pagitan ng dalawa. Sa huli, kumuha ako ng screenshot at ipinadala kay Lin Wei. Sabi ko, dati ay hindi niya ako pinipilit na magpakasal. Kailangan nilang ibalik ang isang salita. Mountain. Sabi ko, baka gusto niyang kausapin ako. Sabi niya, kaya mo ba siyang kausapin? Sabi niya, hindi ka ba tapang na umakyat? Sabi ko, tapang. Sabi niya, kung gayon, umakyat ka na. Sabi ko, okay. Pinindot ko ang intanggihan. Pero hindi lumipas ang 10 minuto, dumating ulit ang verification message. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang linawin ang nangyari noon. Muli akong kumuha ng screenshot at ipinadala kay Lin Wei. Sabi niya, sagutin mo siya. Sabi ko, anong sasabihin ko? Sabi niya, sagutin mo. Walang oras. Sabi ko, sige, sasagutin ko. Walang oras. Tumahimik ang kabilang linya ng 1 minuto, tapos may nagsalita ulit. Okay lang ba sa inyo ang tawag? Sabi ko, Lin Wei. Gusto niya talaga akong tawagan. Sabi niya, sige, tawagan mo. Sabi niya, pag-usapan natin ito. Sabi ko, sige. Nang dumating ang tawag, nagpapakulo ako ng tubig sa kusina. Lumipat si Lin Wei ng upuan at umupo sa tabi ko. Nakapatong ang mga kamay niya sa baba, walang ekspresyon. Sinagot ko, pag-usapan natin ito. Sa kabilang linya ay boses ng isang batang lalaki, may halong tawa. May kasamang kumpiyansa na parang sinanay. Yelu, kumusta? Hindi ako nagsalita. Ang takure ay kumukulo. Sabi niya, huwag kang kaba. Gusto ko lang makipag-usap sa inyo. Sabi ko, pag-usapan natin ano? Sabi niya, pag-usapan natin si Lin Wei. Ang relasyon namin, baka hindi niyo alam. Sabi ko, alam ko. Sabi niya, ano ang alam mo? Sabi ko, alam ko na iniwan mo siya.
Tumahimik ang kabilang linya ng 2 segundo. Sabi niya, hindi pagkakaunawaan yon. Sabi ko, hindi pagkakaunawaan. Lumalim ang boses niya. Sabi niya, umalis ako noon para sa karera ko. Sabi ko, para sa karera, kaya iniwan ang kasintahan. Sabi mo, bakit napakasama ng salita mo? Tiningnan ko ang takure. Kumulo na ang tubig, umuusok palabas. Sabi ko, alam ko. Halatang nagulat siya. Tila hindi niya inaasahan na aminin ko ng diretsyo. Sabi niya, alam mo, tapos bakit ka pa? Sabi ko, pero ako ang pinili niya. Nagtagal ang katahimikan sa kabilang linya. Sa telepono, tunog lang ng kuryente ang naririnig, parang mga kuliglig sa gabi ng tag-init. Tapos sinabi niya, bakit ka ganyan kasigurado? Sabi ko, hindi ako sigurado. Sabi ko, araw-araw kong iniisip kung kailan siya alis. Sabi ko, nakahanda na ang mga bagahe ko, nasa pinakataas ng aparador. Sabi ko, nakapirma na ako ng divorce papers. Naghintay na lang ng petsa. Sabi ko, pero hanggat hindi pa siya umaalis, sabi ko, nandito ako. Sabi ko, dahil ito ang pinili niya. Sabi ko, pinili niya ako, kaya hindi ako pwedeng umalis. Sabi ko, kung umalis ako, ano ang mangyayari sa kanya? Sabi ko, paano kung mabash siya online? Sabi ko, sino ang magpapalambing sa kanya sa hating gabi kung hindi siya makatulog? Sabi ko, sino ang magluluto ng lugaw para sa kanya kung magkasakit siya? Sabi ko, sino ang mag-init ng gatas para sa kanya kung magli-live stream siya hanggang madaling araw? Sabi ko, kung umalis ako, sino ang gagawa nito? Sabi ko, walang gagawa. Sabi ko, kaya hindi ako pwedeng umalis. Sabi ko, sa takot ko, hindi rin ako pwedeng umalis. Tumingin na ng lubusan ang kabilang linya. Tahimik ng matagal. At tinapos niya ang tawag. Si Lin Wei ay nakaupo sa tabi, nakikinig sa buong usapan. Hindi siya nagsalita. Tumayo siya at pinatay ang takure. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid tulugan. Sumunod ako. Nakatalikod siya sa akin. Nakaupo siya sa bintana, nanginginig ang mga balikat. Sabi ko, bakit kaliw? Sabi niya, wala lang. Sabi ko, umiiyak ka ba? Sabi niya, hindi. Sabi ko, humarap ka sa akin para makita ko. Humarap siya, mapula ang mga mata. Pero walang luha. Tumingin siya sa akin at sinabi, Luyuan. Sabi ko, ha? Sabi niya, tayo mo lang sinabi, totoo ba? Sabi ko, alin? Sabi niya, nakaayos na ang iyong mga gamit sa maleta. Sabi niya, tapos na ang iyong divorce agreement. Sabi niya, patuloy ka lang sa pag-aayos. Napanganga ako. Sabi ko, iyon ay dati. Sabi niya, kahit dati ay hindi pwede. Sabi niya, mula ngayon, bawal ka nang mag-ayos. Sabi niya, ang iyong maleta, bukas ay itapon mo sa akin. Sabi ko, sige. Sabi niya, yung agreement, punitin mo rin sa akin. Sabi ko, sige. Sabi niya, kung patuloy kang mag-aayos ng mga bagay na ito ng patago. Sabi niya, ikukulong kita sa bahay. Sabi niya, isang mangkok na kanin lang kada araw. Sabi ko, masama ka bang kontrabida? Sabi niya, wala akong pakialam. Nangako ka sa akin. Lumapit ako. At niyakap siya. Yumakap siya sa akin at mahinang sinabi, Luyuan. Yung sinabi mo kanina, ulitin mo nga. Sabi ko, alin? Sabi niya, yung parte na paano ako kung umalis ka. Tumingin ako sa kanya. Kumikinang ang kanyang mga mata. Tulad ng ibabaw ng dagat sa tag-araw. Sabi ko, kapag hindi ka makatulog sa hating gabi, sino ang magpapatawa sa'yo? Sabi niya, ha? Sabi ko, kapag nagkasakit ka, sino ang mag-aalaga sa'yo? Sabi niya. Sabi ko, kapag nag-stream ka hanggang madaling araw, sino ang magpapainit ng gatas para sa'yo? Sabi niya, kung umalis ako, walang gagawa ng mga ito. Sabi niya, ha? Kaya naman, sabi ko, kaya hindi ako alis. Sabi niya, ha? Sabi niya, Luyuan, sabihin mo ulit na hindi ka alis. Sabi ko, hindi ako alis. Sabi niya, sabihin mo ulit. Sabi ko, hindi ako alis. Nandito lang ako. Hindi ako pupunta kahit saan. Isinubsob niya ang mukha sa dibdib ko, ang kanyang buhok ay dumidampi sa aking baba. Ang kanyang boses ay mahina at may kasamang sipol. Mas maganda na. Pero malinaw na hindi plano ni Jiang Che na maging mahinahon. O kaya naman, ang kanyang management team sa likod niya ay hindi plano. 2 gabi ang lumipas, nag-live siya ng walang paunang abiso. Walang promosyon. Ngunit sa loob ng 5 minuto mula sa pagsisimula, 5 milyong tao ang nanonood. Nakaupo siya sa harap ng kamera na nakasuot ng dark blue turtleneck sweater, mukhang mahinahon at inosente. Nagsimula siyang walang pakundangan na banggitin ang mga nakaraan. Sabi niya, ang paghihiwalay kay Lin Wei noon ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay niya. Sabi niya, iniisip niya ito sa mga nakaraang taon. Sabi niya, umuwi siya para lang makita kung maayos ang lagay niya. Nang matapos siyang magsalita, bahagyan niyang ibinaba ang ulo niya sa kamera at mahina ang kanyang boses. Kung hindi siya maayos ngayon, malulungkot ako. Biglang nagwala ang mga comment. Ito ay isang pahiwatig na nagkamali si Lin Wei sa pagpili ng asawa. Ang asawa ni Lin Wei ay isang may akda ng horror novels, ano pa ang magagawa niya?
Si Genche ang tunay na pag-ibig. Dapat nang linawin ang mga hindi pagkakaunawaan noon. Linwei, gumising ka. Diborsyo, diborsyo, diborsyo. Suportahan si Genche na habulin siya. Ang isang may akda ng bloody horror novels. Ay hindi karapat-dapat sa ating Linwei. Sa isang gabi, nagbago ang opinyon ng publiko. Ang pangalan ko ay muling umakyat sa trending topics. Kahit ang aking halos nakalimutang Weibo account ay nahanap. Ang huling post ay 1 taon na ang nakalipas. Nag-share ako ng isang larawan ng pusa na may caption na gusto kong mag-alaga. Mayroon na ngayong 30,000 komento sa ilalim ng post na yon. Kaya mo pa nga mag-alaga ng pusa. Unahin mong alagaan ang sarili mo. Napakalaki ng malas ni Linwei sa'yo. Ibalik mo siya agad. Wala akong napansin kahit isa. Tinawagan ako ng hipag ko ng 12 beses, pero hindi ko sinagot. Inilapag ko ang telepono ko sa mesa. Nakaharap sa ibaba, tulad ng isang pagong na nakabaligtad ang shell. Nakaupo ako sa library, sa harap ko ang kalahating tapos na bagong libro. Ang pamagat ay nabago na. Magpaiwan, pero hindi ko na maisulat. Ang cursor ay kumikislap sa screen. Kumikislap, parang tibok ng puso. Nakarating na sa 10 oras 40 minuto ang orasan sa dingding. Tumayo ako at uminom ng tubig sa kusina. Malamig ang tubig, hindi ko ito pinainit. Habang hawak ang baso ng tubig pabalik sa library. Nag-ilaw ang screen ng telepono. Ito ay isang notifikasyon mula sa live broadcast ni Linwei. Nagsimula na siya. Walang paunawa, walang schedule. Nag-click ako dito. Siya lang ang nasa screen. Nakasuot siya ng pinakasimpleng puting t-shirt, walang makeup, nakatali lang ang buhok niya. Nakaupo siya sa harap ng kamera. Mukhang bagong hugas lang ang mukha niya, may kaunting tubig pa ang mga hibla ng buhok sa noo niya. Mabilis na dumadaloy ang mga comment. Linwei, sa wakas ay lumabas ka na. Totoo ba ang sinabi ni Genche? Talaga bang walang kwenta ang asawa mo? Magbigay ka ng paliwanag. Huwag kang magtago. Para sa ikabubuti mo ito. Matagal niyang tiningnan ang mga comment, ang kanyang mga mata ay kalmado na parang blanco. Pagkatapos ay nagsalita siya. Ang unang pangungusap ay, Genche, kung nanonood ka pa ng live broadcast. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Alam mo kung bakit ka umalis noon? Pagkatapos mong umalis, matagal akong nalungkot, pero hindi dahil sa pagmamahal sa iyo. Dahil kinamumuhian ko ang aking sariling pagpili. Ngunit ang galit ay tumahimik sandali pagkatapos ay sumabog. Ipinagpatuloy niya, para lang sa tinatawag mong kampyonato, nakipaghiwalay ka sa akin noon. Sabi mo gusto mong mag-focus sa iyong karera at ayaw mong pabagalin ka ng relasyon. CJ, pumunta ka. Nagpunta ka ng 3 taon at nanalo ng 2 kampyonato. At pagkatapos, ano nang dahilan ng pagbabalik mo ngayon? Para makita akong hindi maayos ang buhay o dahil nalaman mo na kahit nanalo ka ng kampyonato? Wala pa rin bang naghihintay sa'yo? Ang sabi niya sa dulo, bahagyang nanginginig ang boses. Pero hindi siya tumigil. Yumuko siya, nakatingin sa kamera, malalamig ang mga mata. Siang Bin, sabi niya, Genche, huwag mo na akong banggitin. May asawa na ako. Napakabuti niya. Siya yung tipo ng tao na kahit sabihin ng buong mundo na hindi siya karapat-dapat sa akin, araw-araw siyang nagluluto ng lugaw para sa akin. Siya yung tipo ng tao na hindi lumalaban kapag binubuli sa internet, kundi tahimik lang na nagsusulat ng nobela, ginagawang kontrabida ang sarili niya. Takot na takot siya, pero hindi niya kailanman binitawan ang kamay ko. Tumingin siya sa kamera. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, tulad ng araw sa dali noon. Sabi niya, Genche, pakinggan mo ako. Hindi na kita gusto. Matagal na akong hindi may gusto sa'yo, noong unang panahon pa. Sabi niya, mahal ko si Luyuan ngayon. Sabi niya, siya ay duwag. Hindi niya gusto lumabas. Isinasara niya ang sarili niya sa bahay at nagsusulat ng mga nakakatakot na nobela. Pero ang kanyang mga nakakatakot na nobela ay 1,000 beses na mas maganda kaysa sa iyong mga singsing ng kampyonato. Sa dulo, ang boses niya ay biglang naging malumanay. Sabi niya, ang mga nakakatakot na nobela na sinulat niya. Nabasa ko ang bawat isa. Ang una ay tinatawag na Ilaw sa Kadiliman. Nagsasalaysay tungkol sa isang taong takot sa lahat, sa huli ay nakahanap ng sarili niyang liwanag. Sinulat niya ito bago niya ako nakilala. Ngunit kalaunan ay nalaman ko na ang sinusulat niya ay tungkol sa kanyang sarili. Palagi siyang naghihintay sa isang tao. Nahihilahin siya palabas sa kadiliman. Sabi niya, ang taong iyon ay ako. Kaya hindi niya pinapayagan ang sinuman na hilahin siya pabalik. Ngunit ang pagpupursige, ang lahat ng naninira sa akin. Ang mga nag-uutos na magdiborsyo, ang lahat ng masasakit na komento, ay huminto. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Pagkalipas ng ilang segundo, 1 linya ang lumabas sa screen, Linwei, patawarin mo ako. Pagkatapos ay 1 linya, Kuya, patawarin mo ako. Pagkatapos nito, ang buong screen ay napuno ng maraming paghingi ng paumanhin. Nasa study ako, ang tubig sa tabi ko ay ganap ng malamig. Hindi ako uminom. Nakatitig ako sa screen.
Nagla-livestream pa siya. Pero hindi na siya nakatingin sa pinto. Nakayuko na siya sa desk, parang kinakausap ang sarili. Sabi niya, Luyuan, alam kong nanonood ka. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba natatakot lumabas? Kung gayon, manatili ka sa bahay. Magsulat ka na lang. Kahit ano pa ang isulat mo, babasahin ko. Kahit gaano pa kahuli ang matapos mo, maintindihan ko. Sabi niya, hindi ka ba natatakot na hindi ka karapat-dapat sa akin? Kung gayon, karapat-dapat ka na para panoorin mo ako. Sabi niya, ako sili, mas mabuti pa kaysa kahit sino. Pinatay ko na ang live stream. Itinago ko ang mukha ko sa aking mga palad. Puno ng basa ang aking mga palad. Ang araw pagkatapos ng live stream. Ang team ni Jenche ay naglabas ng pahayag, sinabing nagretiro siya sa kompetisyon nang walang takdang panahon dahil sa personal na dahilan. Sinabing pagkatapos ng live stream, nawalan siya ng 2 milyon na tagasunod at lahat ng business collaborations ay sinuspinde. Ang boss ng team ay galit na nagbasag ng baso ng tubig sa conference room, pero wala akong pakialam sa mga yon. Nakaupo ako sa study room. Binuksan ko ang kurtina, pumasok ang araw, at tumama sa aking keyboard. Pumasok si Lin Wei na nakasuot ng tsinelas, may hawak na tasa ng mainit na gatas. Inabot niya ang tasa sa akin na umuusok. Sabi niya, nag-uulat ka pa rin. Sabi niya, ano ang isinusulat mo? Sabi ko, pinalitan ko ang pag-alis ng manatili. Nanlaki ang kanyang mga mata, pagkatapos ay napangiti siya. Nangumit ang mga mata niya noong umiti siya, tulad ng unang beses na nakita ko siya sa live stream. Sabi niya, maganda ang sinasabi mo. Sabi ko, talaga? Sabi niya, manatili ka rito, huwag kang umalis. Sabi ko, hindi ako alis. Sabi niya, talaga? Sabi ko, talaga. Sabi niya, kung gayon, patunayan mo sa akin. Sabi ko, paano? Sabi niya, huwag kang magsulat ngayong gabi. Kung matalo ka. Sabi ko, anong gagawin natin? Sabi niya, maglaro tayo. Sabi ko, hindi ako marunong. Sabi niya, tuturuan kita. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa aking buhay, pumasok ako sa kanyang live stream. Naka-on ang kamera, nakangiti siya at sinabi sa kamera. Ngayon, dala ko ang aking pamilya. Agad na sumabog ang chat. Pamilya. Darating na ang manugang na lalaki. Ang gwapo ng manugang na lalaki. Tanggalin ang maskara mo at tingnan natin. Umupo ako sa tabi niya na may itim na maskara. Ang sombrero ay nakalubog at ang aking mga mata lamang ang nakikita. Tiningnan ni Lin Wei ang chat. Sabi niya, huwag mong tanggalin. Sabi niya, siya ay akin lang. Isang hilera ng mga komento ang dumating. Nakakakilig. Pagkatapos ay naglaro siya. Ang laro ay tungkol sa pagbaril. Nagsisigawan ang mga putok ng baril. Nakaupo ako sa tabi at nanonood, paminsan-minsan ay nagbibigay ng tubig. Nagbibigay ng merienda. Habang naglalaro siya, nagkomento siya, at paminsan-minsan ay tumitingin sa akin. Sabi niya, mahal, lumapit ka. Bakit ka malayo? Hindi ka naman kakainin ng mga netizen. Lumapit pa ako ng kaunti at sumandal siya sa balikat ko. Hindi na makakonekta ang mga komento. Ito ay libre kong mapapanood. Napakatamis. Sino ang nagsabi noon na hindi bagay ang bayaw? Lumabas ka at humingi ng tawad. Ako muna. Paumanhin, bayaw. Ako rin. Paumanhin, bayaw. Tuminala ako sa kanya. Nakatingala siya sa akin. Nagniningning ang kanyang mga mata, mas maningning pa kaysa sa mga special effects sa laro. Mahina niyang sinabi, ano ang tinitingnan mo? Sinabi ko, ikaw. Sabi niya, ano ang nakakatuwa? Sinabi ko, lahat ay maganda. Namula siya, at pagkatapos ay sumugod siya sa karagatan ng buhok. CJ, tapos na ang live stream ngayon. Gusto kong magkaroon ng oras na kaming dalawa lang ng asawa ko. Ang mga komento ay napuno ng ihuwag. Ngunit pinatay pa rin niya ang live stream ng malinaw at tuwid. Pagkatapos niyang patayin ang live stream, lumingon siya at tumingin sa akin. Sinabi niya, muling sabihin, sinabi mo kanina na maganda ang lahat. Sinabi ko, lahat ay maganda. Sabi niya, saan partikular? Sinabi ko, ang iyong mga mata ay maganda, ang iyong ilong ay maganda. Ang iyong bibig ay maganda. Sabi niya, mayroon pa. Sinabi ko, ang iyong mga kamay ay maganda rin. Iniabot niya ang kanyang kamay. Tingnan mo, 10 daliri. Sapat na ba ito upang mahigpit kang hawakan? Sinabi ko, sapat. Sabi niya, kung gayon, hindi ka na dapat tumakbo sa hinaharap. Sinabi ko, hindi na ako tatakbo. Sabi niya, kung tatakbo ka ulit. Sinabi ko, hahabulin mo ako. Sabi niya, hahabulin kita hanggang sa wala ka ng lakas na tumakbo. Sinabi ko, sige. Pagkatapos ng pagtigil ni Jenche sa kompetisyon, dahan-dahang nagbago ang opinyon ng publiko. Una, ang mga netizen na nanlait sa akin ay bumalik at humingi ng tawad. Pagkatapos ay ang komento sa aking libro. Paumanhin, mali ang aking paghusga noon. Ang bayaw ay napakalumanay pala. Napakaganda ng pagkakasulat. Napakahusay ng nakakatakot na kapaligiran. Gusto ko ring magkaroon ng asawang marunong magsulat ng mga nakakatakot na nobela. Huwag mo nang isipin yan sa itaas. Iyan ay kay Lin Wei.
Bibilhin ko na ngayon. Manatili, suportahan ang bayaw. Suportahan si Gaoyang natahimik. Isa-isa, tulad ng tubig sa tagsibol na dahan-dahang natutunaw. Dahan-dahang dumadaloy. Tinitignan ko ang mga komento, parang hindi totoo. Isang buwan na ang nakakaraan, ito ay isang battlefield. Naaalala ko ang bawat salita. Ngayon, ito ay naging isang kanta ng papuri. Habang naguguluhan ako, biglang pumasok ang bayaw na babae sa silid-aralan. Itinulak niya ang pinto at nabasag ito. Bayaw, ang iyong bagong libro ay nasa Chang Xiao Bao na. Natigilan ako. Ano ang Chang Xiao Bao? Sabi niya, ang iyong bagong libro. Nandito na. Sabi niya, sa unang araw ng presele, umakyat na ito sa unang pwesto. Binuksan ko ang backend. Ang mga data ay sumabog nga. Higit sa 10 beses na lumaki ang dami ng presele. Ang unang pinakaginagamit na komento ay nagsasaad na. Ang librong ito ay tungkol sa isang babaeng pinalayas. Tinulak siya sa kawalan ng buong internet. Ngunit sa huling sandali, ang kanyang asawa ay hinihila siya pabalik. Sabi ng may akda, katang-isip lang ito, pero sa tingin ko totoo ito. Hindi ko napigilan ang sarili ko at napangiti. Ang aking mga labi ay kumurba. Hindi ko napigilan ang ngiti ko. Si Bayan yan ay pumasok mula sa sala at nakita akong nakangiti. Napangiti rin siya. Sabi niya, ano, yumaman ka na ba? Sabi niya, magkano? Sabi ko, sapat na para bilhan ka ng 10 bag, sabi niya. Hindi ko kailangan ng bag, sabi niya, gusto ko ikaw. Sabi ko, dati pa naman akin ka na. Sabi niya, ganun na nga. Isinubsob niya ang baba niya sa ulo ko. Pinagkiskisan niya ito tulad ng isang pusa. Sabi niya, mahal. Sabi ko. Sabi niya, hindi ka na dapat tumatakbo simula ngayon. Sabi ko, sige. Sabi niya, kung magsulat ka, isulat mo ako. Sabi ko, sige. Sabi niya, isulat mo ang imahal kita. Sabi ko, sige. Siya ang nagbalik sa akin mula sa impyerno. Ang pangalan niya ay Bayan yan. Siya ang aking tanging pag-asa. Siya rin ang aking tanging pananampalataya. Matapos kong isulat ang 5 linyang ito, lumingon ako sa kanya. Nakayuko pa rin siya sa likod ng aking upuan. Sabi niya, tapos ka na ba? Sabi ko, tapos na. Sabi niya, pakita mo sa akin. Sabi ko, hindi. Sabi niya, bakit? Sabi ko, hihintayin mo na lang kapag nailimbag na. Sabi niya, hindi ka ba nagsulat ng kahit anong masama? Sabi ko, hindi. Sabi niya, kung gayon, ipakita mo na sa akin ngayon. Sabi ko, hindi pwede. Sabi niya, naniniwala ka man o hindi, agawin ko ang computer. Sabi ko, agawin mo. Talaga namang inabot niya para agawin. Hinawakan ko siya ng mahigpit. Nagpupumiglas siya sa aking bisig, natawa. Sabi niya, bitawan mo ako. Sabi ko, hindi. Sabi niya, daya mo yan. Sabi ko, daya ko nga. Tumigil siya. Natahimik siya at sumandal sa aking dibdib. Sabi niya, luyuan. Sabi ko. Sabi niya, kung magsulat ka ng horror novel sa hinaharap, pwede bang huwag mo nang ilagay ang sarili mo bilang kontrabida? Sabi ko, bakit? Sabi niya, dahil hindi ka kontrabida. Sabi niya, ikaw ang bida. Sabi niya, ikaw ang bida sa kwento ko. Sabi ko, at ikaw naman? Sabi niya, ako ang iyong mambabasa. Sabi ko, meron pa ba? Sabi niya, meron pa. Ako ang iyong asawa. Sabi ko, meron pa ba? Nag-isip siya. Sabi niya, meron pa. Mahal kita. Ito ay mahina, malambot, tulad ng liwanag ng buwan noong gabing iyon. Sumisikat sa puno ng osmanthus. Sinabi ko sa kanya, tumawag ako ng pulis. Sabi ko, mahal din kita. Bank card, charger, at ang kasunduan sa diborsyo na may 1,000 salita. Kinuha ko ito, tiningnan, tapos pinunit ko. 2 beses, 3 beses, pinunit ko hanggang sa madurog, tapos sinama sa basura. Nakapatong si Lin Wei sa unan, tinitingnan ka. Hindi siya nagsasalita, nakangiti lang siya. Nakakurba ang mga mata niya habang nakangiti, tulad noong unang beses tayong nagkita. Sabi niya, luyuan, sa wakas naubos mo na ang laman ng mga maleta. Sabi ko, nauubos na. Sabi niya, simula ngayon, bawal mo na ulit ayusin. Sabi ko, hindi na talaga. Sabi niya, kung aayusin mo pa, susunugin ko ang mga maleta. Sabi ko, sige, sunugin mo. Sabi ko, talaga, susunugin ko. Sabi niya, kung gayon, sunugin mo na ngayon. Sabi ko, talaga, handa ka na. Sabi niya, handa ako. Basta manatili ka, kahit ano pa ang sunugin mo. Noong gabing iyon, ibinalik ko ang mga maleta sa pinakamataas na bahagi ng kabinet, walang laman. Pero hindi na ako natatakot sa mga ito. Sa pagdiriwang ng tagumpay, naghanda ang nanay niyo ng napakaraming pagkain. Braised ribs, steamed sea bass, beef broccoli. At malaking mangkok ng mami na may sibuyas. Pagpasok ko sa sala, nakita ko ang mangkok na yon. Natigilan ako. Sabi ng nanay niyo masyadong maalat ang mangkok noong huli. Ngayon, nabawasan ko ng kalahating kutsarita ang asin. Sabi ko, salamat, Mae. Sabi niya, bakit ka nagpapasalamat? Kasama ka sa pamilya. Habang ninanakaw ng kapatid niyo na babae ang paglamo ng braised pork, tinapik siya sa braso ng nanay niyo.
Sabi niya, huwag kang mandukot. Bumili ka ng chopsticks. Ngumuso ang maliit na kapatid ni Yu. Si Lin Wei, bihirang nakadamit ng palda, mapusyaw na asul na nagpapaputi sa kanyang kutis. Umupo siya sa tabi ko, inabot ang kamay niya mula sa ilalim ng mesa at hinawakan ang akin. Tumingin ako pababa. Sabi niya, bakit ka kinakabahan? Sabi ko, hindi ako kinakabahan. Sabi niya, pawis na pawis ang kamay mo. Sabi ko, mainit lang. Sabi niya, matigas ang ulo mo. Sabi ko, ano nang pakialam mo? Lumipas ang 3 baso ng alak, medyo namumula na ang nanay ni Yue dahil sa alak. Namumula ang kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabi, Yuan. Sabi ko, Mae. Sabi niya, noong una, sinabi sa akin ni Uyo na nagsusulat ka ng nobela. Medyo mahiyain ka pa. Sabi niya, hindi ako gaanong tiwala sa simula. Sabi niya, pero pagkatapos kong makita kung paano ka umasta kay Weiwei. Sabi niya, naisip ko, ang batang ito, okay siya. Sabi niya, paano kung mahiyain ka? Ang mga mahiyain lang ang nagpapakasakit para sumuko. Sabi niya, kung pinahahalagahan mo ang Weiwei namin, ituturing kitang parang sarili kong anak. Medyo naginit ang aking mga mata. Sabi ko, salamat. Itinaas niya ang kanyang kamay. Patuloy na uminom. Lumapit ulit ang kapatid ni Yu. Susulat ka pa ba ng mga horror novel? Sabi ko. Sabi niya, ano ang susunod mong isusulat? Sabi ko, isusulat ko ang kwento ng kaligayahan. Sabi niya, ang manunulat ng horror novel ay nagsusulat ng kwento ng kaligayahan. Sabi ko, isusulat ko ang kwento kung saan hiniling ng buong internet na hiwalayan ang lalaking bida. Ngunit sa huli, lumitaw ang kanyang asawa at nagsabi, huwag. Ang kwento ng nanay ng kanyang bayaw ay pumalakpak. Sabi niya, ang pamagat ng librong ito ay huwag. Natawa si nanay sa tabi. Sabi niya, maganda ang pamagat na yan. Nakikinig si Lin Wei sa tabi. Bigla siyang lumapit, mahina ang boses, tanging ako lang ang nakarinig. Sabi niya, Luyuan. Sabi ko. Sabi niya, alam mo ba kung bakit kita pinili noon? Sabi ko, hindi. Sabi niya, niloko kita. Sabi ko. Sabi niya, hindi dahil mabuti ka. Sabi niya, dahil yon sa fan meeting noong araw na yon. Sabi niya, sa daan-daang tao sa venue, sabi niya, ikaw lang ang hindi umatras. Noong hinawakan ko ang kamay mo, sabi niya, gusto ng iba ang aking kasikatan, ang aking trapiko. Sabi niya, ikaw lang, parang natatakot na kuneho. Sabi niya, hawak-hawak ko ang iyong kamay. Hindi ako makakilos. Sabi ko, Lin Wei. Sabi niya. Sabi ko, salamat sa hindi pagbitiw sa aking kamay. Sabi niya, hindi ko ito bibitawan. Biglang may sumabog na tunog sa labas ng bintana. Ito ay mga paputok. Tumingin ako sa labas, ang kalangitan sa malayo ay nababalot ng liwanag. Makulay na mga ilaw, isa-isa, ito ay sa direksyon ng home court ng Jiang Station Team. Nabalitaan na may laro sila ngayong gabi, ang mga paputok ay para sa tagumpay, pero hindi ko ito inaalala. Dahil ang aking paputok ay nasa aking mga bisig. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, mas maliwanag pa kaysa sa mga paputok. Sabi niya, bakit ka tumatawa? Sabi ko, hindi ako tumatawa. Sabi niya, tumatawa ka. Nakangiti ka hanggang sa tainga. Sabi ko, may dahilan yan. Sabi niya, dahil ano? Sabi ko, dahil maganda ang mga paputok. Sabi niya, may iba pa. Sabi ko, dahil mas maganda ka pa kaysa sa mga paputok. Ngumiti siya at lumapit para halikan ako. Nagkunwaring hindi nakita ni nanay. Yumuko siya para kumain ng ulam. Nanlaki ang mga mata ng bayaw. Sabi niya, mag-ingat kayo, may menor de edad sa bahay. Sabi ni Lin Wei, hindi ka menor de edad. 22 ka na. Sabi ng bayaw, ang isip ko ay menor de edad pa. Sabi ni Lin Wei, kung gayon lumabas ka at manood ng paputok. Sabi ng bayaw, dadaan ako, gusto kong panoorin kayo. Kumatok si nanay sa mesa. Okay, kumain na tayo. Tumawa ang buong pamilya. Noong gabing iyon, umupo ako sa study room at tinapos ang huling kabanata na natira. Sumulat si Mo Wei ng isang talata. Ang librong ito ay inaalay sa aking asawa, na humila sa akin mula sa impyerno sa harap ng libu-libong tao. Dahil ako ay duwag at ayaw lumabas. Pero susubukan kong tignan ang mundo sa labas para sa kanya. Dahil sabi niya, nandyan siya palagi. Pinagkakatiwalaan ko siya, tulad ng pagtitiwala niya sa akin. Tapos na akong isulat ang linyang ito. Sinev ko, sinara ko. Pagkatapos ay tumayo ako at naglakad patungo sa pintuan ng silid tulugan. Nakahiga na si Lin Wei. Nakahiga siya sa gilid, nakaharap sa direksyon ng pinto, kalahating nakapikit ang mga mata. Ang mga pilik mata niya ay nagbibigay ng maliliit na anino sa kanyang mukha. Lumapit ako at nagbukas siya ng mga mata na parang kinakausap ako. Tapos ka na, sabi ko. Tapos na. Matulog na tayo, sabi niya. Binuksan ko muna ang kumot at pumasok. Hinawakan niya ako mula sa likuran, ang mga braso niya ay nasa baywang ko pa rin. Nakadikit sa likod ko. Magandang gabi, Luyuan. Magandang gabi, Lin Wei.
Ang mga paputok sa labas ng bintana ay patuloy pa rin, nagpapatuloy sa isa't isa, ngunit hindi na ako natatakot. Dahil may umayakap sa akin mula sa likuran. Ang tibok ng kanyang puso at ang tibok ng aking puso, sa pamamagitan ng dalawang layer ng pajama. Dahan-dahang naging parehong ritmo. Hindi na ako tatakbo. Mananatili na ako. Mananatili sa maingay at masiglang mundong ito. Mananatili sa tabi ng taong ito. Katapusan ng buong teksto.